At eto na nga mga kababayan, Tereredon, pinagmukhang tanga ni Rufus Rodriguez dyan sa impeachment hearing. You're asking for subpoena for a law office. Yes. You cannot subpoena law firms. Samantala, Pilipinas, sikat na sikat sa ibang bansa dahil sa kurakutan. Abay, nakakahiya. And we understand that this is the first country in the world to declare some sort of emergency as a result of the disruption to oil supplies in the Middle East. At ayon sa pag-aaral, alam na kung sino ang may kasalanan sa dinadanas nating kahirapan dito sa Pilipinas. Alamin natin kung sino ang mga animal na yan, maya-maya lang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga gabural ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan. Okay. At yan Siyempre magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-uusapan ang mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. Ayan, oy! Okay. At pag-usapan po natin ang pagpapahiya ni Rufus Rodriguez kay Tereredon. Nagalit na galit sa mga Duterte dahil tinanggal siya ni PRRD dati. At dito, nagbukang tanga talaga si Redon mga kababayan at na mahalata mo na wala talagang alam sa proseso na ginagawa nila at wala rin alam sa batas. Yan ang problema eh. Yan ang problema dito sa mga party list na ito eh, no? Magkaroon lang ng boto, puta, nagkakaroon ng seat sa Kongreso, puta, yan. Na kung tutuusin ay wala naman talagang alam at mga bobo rin sa mga proseso ng batas. Okay? At siyempre, isa nga yan sa mga topic ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte na hindi po dinaluhan ni VP Sara Duterte. So, labag ba sa batas ang hindi pagdalo ni VP Sara Duterte dito? Mamaya, alamin natin yan. Okay. At siyempre, yung mga kakamping dyan, mga dilawan at kung sino-sino pang mga animal na mga walang kwenta at mga tagapagtanggol ng mga magnanakaw ang nagsasabi na duwag daw si VP Sara Duterte dahil hindi humarap sa hearing. Duterte duwag. Pinagdololoko nyo ba kami? Walang Duterte na duwag. Yun ang pagkakakilala natin dyan. Walang Duterte na duwag. Okay? At siyempre mga kababayan, ayon sa pag-aaral, ayon sa siyensya at ayon sa history, nalaman po natin mga kababayan kung sino talaga ang dahilan kung bakit dinadanas natin ang ganitong kahirapan. At mamaya-maya, aalamin po natin kung sino-sino yung mga animal na yan. At syempre huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page, Master Judea yan, At syempre huwag din kakalimutan na mag-comment, mag-share at mag-like doon sa ating mga video na ina-upload. Yan. Okay? Ayan eto na. Unang arangkada, VP Sara Duterte, hindi sumipot, inindyan ang mga hayop. Inindyan ang House Committee on Justice. Inindyan, hindi siya dumalo Hindi siya dumalo, bagkos ay naglabas na lang siya ng statement patungkol dito sa fishing expedition na ginagawa nitong mga animal na mga bata ni Marcos Jr. at bata ni Martin Romualdez. Alam na rin po naman natin mga kababayan kung ano talaga yung layunin ng mga hearing na yan, pero mas maganda kung manggagaling kay VP Sara Duterte ang mga salita. So ito po, basahin po natin ang kanyang sinabi mga kababayan. At ito, pahayag March 25, 2026. Mga kababayan, ang suliranin ng bayan ngayon ay ang nanganganib na pagsasara ng mga negosyo, ang pagkawala ng trabaho at ang hirap ng bawat pamilyang Pilipino dulot na patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ang imbitasyon na dumalo sa pagdinig ng Committee on Justice ay tila ginagamit upang makabuo ng isang media narrative na magkakaroon ng mini trial batay sa umano'y hindi pagsagot at hindi pagdalo.
sa ganitong paraan ginagamit ang mga pagdinig upang makapagsagawa na naman ng ang House Representative ng ikatlong fishing expedition laban sa akin. Muli, inuuna ang politika kaysa sa kapakanan ng milyon-milyong Pilipino na hirap dahil sa mahal na bilihin. Malinaw na walang patakaran na nagsasabing kailangang personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaint sa mga pagdinig ng Committee on Justice. Naisumiti ko na ang aking answer ad cotelum. Sa ngayon, wala nang dapat pang gawin ng committee kundi basura ang mga reklamo dahil sa malinaw at kakulangan ng ebidensya. Samantala, mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng paalaala diretso sa komunidad upang maibsan ang hirap gastusin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Syukran, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. So ayan po, malinaw na ipinababasura na ni VP Sara Duterte itong impeachment laban sa kanya dahil wala naman po talagang ebidensya. Katunayan po yan at malalaman po natin yan along with this video maya-maya sa kalaunan ng ating video na ito. So at ito ay malinaw pa sa atin mga kababayan ng pagkakasabi ni VP Sara. Yan po ang pananaw ng ating Vice Presidente sa kalokohang pinaggagawa ng mga kongresista na gusto siyang mawala sa landas dahil para hindi mapanagot itong mga loko-loko na ito sa katarantaduang ginawa nila sa bansa at sa mga Pilipino. Well, obviously, mga kababayan, pag naging presidente kasi si VP Sara Duterte, alam nyo na kung ano ang mangyayari. Sinabi na yan ni VP Sara Duterte na dapat may managot. Kaya nga, ganun-ganun na lang ang pagpupursige ng mga animal na ito para pabagsakin si VP Sara Duterte at hindi makatakbo ngayong 2028 election. At ito po ang nakakalungkot dito sa ating bansa mga kababayan ngayon. Ang laki po ng problema ng ating bansa pagdating sa petrolyo, pagdating sa mga pangunahing pangangailangan at kahapon, nga kung matatandaan natin, nagdeklara po si Marcos Jr. ng State of Emergency. State of Energy Emergency. Yan po ay patunay na mayroon tayong kinakaharap na krisis sa bansa. Taliwas po nung sinasabi ni Claire Castro na wala raw krisis sa ating bansa. Oo. Pero doon pa lang, wala na tayong magagawa doon. Talagang sinungaling naman talaga yan si Claire Castro. Ang akin lang dito, dapat yung ating mga mambabatas ay nakatuon dito sa napakalaking problema ng ating hinaharap o hinaharap natin mga Pilipino. Pero ayon sila, mga kababayan, puro pamumulitika ang inaatupag. Simulan natin yan kay Terra Redon na ito ay pinahiya siya nito at pinagmukhang tanga ni Rufus Rodriguez dahil tila ba wala siyang alam sa proseso ng batas at kung anong gagawin nila diyan sa hearing na yan. O ito, panoorin po natin mga kababayan. Let's go! Did I hear from you that you want records from a law office? Within the Securities and Exchange Commission and had been submitting annual financial You cannot subpoena law firms for representing a person either accused or in impeachment cases. Did I hear from you that you want records from a law office? Bobo rin eh. I heard something because this is new to us. This is a surprise to us, all of us here, that they are now a subpoena for entities that are not included in the complaint. So Hindi makasagot si Redon no? Oo. Kasi alam natin, itong si Rufus Rodriguez, veterano ito. Ito ay district representative. Hindi katulad ni Redon, naputay ng Redon na to, hindi ko alam kasi kung bakit may party list pang mga punyemas na yan, wala namang nagagawa sa Pilipinas. Pero kumpara dito kay Rufus Rodriguez, mga kababayan, na ito abogado. At kung hindi ako nagkakamali, no? Abogado at matagal na itong district representative. Oo. So, kahit pa paano, ay meron siyang alam sa batas. Hindi katulad ni Redon na patanga-tanga. Oo, ito, panoorin natin. are you saying there's something about a law office? To be clear, these are in the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. So I think there is nothing that prevents this committee from basically issuing subpoenas on documents that are actually public documents, Madam Chair. No, I'm asking specifically. There was a statement. You're asking for subpoena for a law office. Yes, because our assumption is that this is an Based on the assumption. So, umamin po siya mga kababayan na sinabi niya na gusto niyang ipasumpina ang law office na nila VP Sara Duterte. Na mariin po yan ay pinagbabawal ng batas na bawal mo isumpina ang isang law office. Ang law office. At yun din ang sinasabi ni Rufus Rodriguez na pailing-iling dahil tila ba hindi alam ni Redon ang sinasabi niya. incorporated law office because it was stated as one of the business interests of the Vice President in her SALN. Aware of the privileged communication between lawyers and client?
This will exactly violate that provision of privilege. You cannot subpoena law firms for representing a person either accused or in impeachment cases. How? Oy, Redon, putang inang mo ka. Tatanga-tanga ka talaga. Dahil daw, itong law office ni VP Sara Duterte, ng nilang mag-asawa, ay naghahatid ng pera sa kanila, kaya pinapasupina niya. Putang ina tanga talaga. Ang sarap mo kaltukan. Oo. Puta. Can we subpoena a law firm for acting as a lawyer for the vice president? Can you give us a reason why we should subpoena law firms under the rules of court and under the code of professional responsibility? We cannot subpoena records of a law firm. Kaya magsura. Bakit malungkot ang beshi na yan? Supal pa lang puta, oo. Alam mo kasi dyan sa law firm, mga kababayan, meron dyan po kasi mga record na talagang pinakaingat-ingatan na dapat nga hindi talaga nakikita ng kahit na sino. Kasi lahat po ng dokumento na lumalabas sa isang abogado, sa isang law firm, dokumentado pa po yan. May libro po sila sinusulatan dyan eh. Halimbawa kumuha ako ng SOA, o kumuha ako ng deed of sale. Halimbawa, kumuha ako ng deed of sale, may kopya ako, bibigyan ako kung halimbawa, 3 ang na-request ko na deed of sale, at bibigyan ako ng 3, and at the same time, meron din silang record, pinafile po ang mga records na yan. So, ang gusto mangyari ni Redon, isumpina yung law firm. Oo. Okay. So, lahat ng papeles na prinases ng law firm ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawang si Man Scarpio ay gustong bulat-latin ni Redon. Tanga-putang na talaga. Hindi nabulat-lat na yung mga kinatago-tagong dokumento na dapat pinakaiingat-ingatan dyan sa law firm na yan kung di ka naman talaga tangat sa katerbang kagaguhan ang meron dyan sa pag-uutak mo. Oo. Diba? Galit na galit sa Dolomite Beach. Diba? Pero yung itsura niya, diba? Parang fucking beach. Diba? Huwag tayo lang to. Oh. Oh. Diba? Wala na nga kayong ebidensya laban kay VP Sara Duterte, di ba? Wala naman kayong ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Oh, ano lang, kaya kung ano-ano na lang naiisip ni Redon. Lahat ng medios gagawa nila para mapabagsak si VP Sara Duterte. Lalo na, katulad nito, na ginagawa ni Redon. Gusto ipaimbestigahan or i-subpoena yung law office ni VP Sara. O akala ko ba malakas yung hawak yung ebidensya? Wala naman pala. Kanina, nagbutuhan sila, sinumpina si Atty. Powa. Akala ko ba malakas ang ebidensya nyo? Bakit kailangan isumpina si Atty. Powa kung ang sinasabi nyo ay ang impeachment ni VP Sara ay sufficient in form of substance? Naglulukuhan ba tayo dito? Diba? Ang sabi nyo, ang impeachment laban kay VP Sara Duterte ay sufficient in form of substance. Kaya nga itinuloy nyo yan yung hearing, diba? Putangin to. Ang sabi mismo ni Luistro at ang sabi ni De Lima, wala daw silang hawak na ebidensya. Sinabi yan. Wala daw silang hawak na ebidensya sa ngayon. At kung mayroong kung may hawak man sila, hindi notaryado. Tanginan nyo, ang hawak nyong ebidensya, Insamada at saka Piatos. So, yung mga pikon na pikon, dahil hindi pumunta si VP Sara Duterte ngayon, i-share nyo itong video na ito doon sa mga pikon na pikon ngayon dahil hindi pumayag or hindi kumagat si VP Sara doon sa patibong nila. Alam mo bakit?
Pag si VP Sara Duterte pumunta dyan, sa hearing-hearing na yan, parang niya rin pinatunayan na meron talaga siyang kasalanan. So bakit ako pupunta dyan kung alam ko sa sarili ko na wala namang kasalanan? At ang mga tao dyan, katulad ni Redon, katulad ni Luistro, na may utang na ayaw magbayad kahit kila VP Sara Duterte, wag na lang. Ang lalakas ng loob ninyo na i-impeach si VP Sara, putang ina, ang hawak nyo palang ebidensya, piatos tsaka insamada. Mga bopols talaga eh. Di ba? Nagsasayang lang kayo ng resources ng gobyerno, oras, kuryente, na binabayaran ng mga Pilipino. Dahil ayon mismo doon sa ahensya na dapat nagsasabi na nagkurap or nangurakot si VP Sara, ang ahensya na yun mismo ang nagsabi, ahensya ng gobyerno, na maayos, walang anomalya sa pondo at sa paggastos ni VP Sara. Ganun tuloy. Pare-paras kayo kasi ng ugali eh. No? Ano pa ang pag-uusapan natin, sa SALN ni VP Sara Duterte na inilangtad nyo na nga. 'Di ba? Ang sabi nyo nga lumobo yung SALN ni VP Sara Duterte for 16 years. Oo, 'di ba? Oh, from ilang milyon? From 5 million ba 'yon if I'm not mistaken? From 5 million to 5 million ba? Naging 88 million. Sa mga abogado 'yan eh. Yung kapitbahay ko nga yung mga ngalakal, may 1 milyon eh. So, di ba? Sila pa kaya na mag-asawa na abogado at dekada nang naglilingkod at may sweldo sa gobyerno? Kayo kasi, mga tarantado, kasi mga maluluho kayo. Bumibili kayo ng mga relo, nakatumbas na ng mga buhay ninyo. Mas mahal pa nga sa buhay ninyo eh. Kasi yung mga buhay ninyo, wala namang kakwenta-kwenta dahil pinagagawa nyo sa bansang ito, wala namang kakwenta-kwenta. Di ba? So, ano ibig sabihin? Ng unqualified opinion or unmodified opinion? O ito, Redon, pakinggan mo, buwisit ka. Ibig sabihin ng unqualified opinion po, mga kaibigan, mga ka-aksyon. No? Ito, take note. Gusto ko mag-fact check sa mga bagay-bagay. No? Gusto kong magbigay ng linaw sa mga bagay-bagay ho na ito. No? Kapag sinabi ho natin na unqualified po ang opinion, galing po sa COA, mga kaibigan, ibig sabihin na, tama po, ano? Yung yung pasok at labas ng pera action contract, well documented. Ibig sabihin po niyan, mga kaibigan, mga ka-action po natin, pagka sinabi ho nating unqualified opinion, no? Malinis po, no? It's the best outcome na pwede mong ibigay ng isang auditor. Ibig sabihin niyan, yung financial statement ng isang kumpanya o ng isang office or ng isang organization, in this case, the OVP, in this, itong entity na ito, no? It is presented fairly, in all material respects po, mga kaibigan, in accordance doon sa applicable financial reporting framework, which is yung government accounting code of the Philippines, no? Ibig sabihin, mga kaibigan, kapag sinusuri ko nila ito, no, yung auditor, walang nakitang significant issues po or discrepancies during the examination na ginawa po nila itong bagay ho na ito. Ayan, nakuha natin yan, mga kababayan, kasi paliwanag ko pa sa inyo, totoo naman yung sinasabi niya. Unqualified audit opinion or clean opinion, ang tawag po dyan. Ito po, yung ibig sabihin yan, hanapin nga natin. Unqualified opinion. Okay. Unqualified audit opinion is the best possible report an organization can receive. It indicates that auditors found the financial statement to be fairly presented, accurate, and compliance with accounting standards. Ano pa pag-uusapan natin dito? Ano pang ihihiring ninyo? 'Di ba? Ano itong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, highest assurance, fairly presented, no materials, misstatements, scope completed, malinis. Ibig sabihin, malinis po. Walang ibinulsang pera at walang anomalya sa paggastos. So, ano pa pag-uusapan natin dito? Ano pang sense ng hearing ng mga corrupt na congressman na ito? Kung ang COA na mismo ang nagsabi na walang ninakaw si VP Sara Duterte. At bakit mo pipilitin si VP Sara Duterte na umattend sa hearing kung alam niya sa sarili niya na wala naman siyang kasalanan?
At itong hearing na ito ay gawa-gawa lang para makapaminsala ng pangalan. In this case, sinisira or pinipinsala ang pangalan ni BP Sara. Oh, alam naman natin na ginagamit nila itong hearing na ito para magpasikat, para pahiyain si BP Sara. Pero ang tanong dito, kasi may mga nagsasabi, ay, naduwag si Sara Duterte. Oo. Hindi umatin. Natakot si Sara Duterte. Pero ang tanong dito, kailangan ba umatin ni BP Sara Duterte ayon sa batas? Ang sagot hindi. Di ba? Dahil ang mga kahaharapin lang naman niya, ang makakaharap lang naman niya dyan ay mga demonyo, mga demonyita tulad ni Dilima, tulad ni Luistro na makapalang mukha, na ayaw magbayad ng 8 million na utang kila BP Sara, yung mga salot na mga kaliwa, di ba? At isa pa, yung politiko na nakatanggap ng mga mali-maleta, ayaw maging presidente ba? Ayaw maging presidente si BP Sara. Dahil alam nila, makukulong sila eh. Oh. Pero ang tanong, dapat bang umatin si BP Sara Duterte dyan sa, okay na kayo hearing na yan. Pakinggan natin. There is no need for the Vice President to appear in hearing because that is her right not to be able to appear, and we can make conclusions out of her non-appearance. No need for her to appear. Yan. Okay? You can make any conclusion kung ano sabihin mo, kung ano yung opinion mo doon sa hindi pag-attend ni BP Sara Duterte, pero karapatan ni BP Sara yun, na umattend or hindi umattend. Diba? Kung gusto niya umattend siya, pero hindi pinagbabawal na hindi siya umattend. So, maliwanag po doon, hindi kailangan umattend ni BP Sara kung ayaw niya. So, anong duwag doon? Di ba? At syempre, sasabihin ng mga kalaban nila, ay, wala, duwag talaga eh. Ayaw umarap. Oo. Mga tanga eh. Di ba? Bakit ka pupunta sa isang gubat na alam mo na punong-puno ng ahas? Tingnan mo yung mukha niya, no? Mukhang ahas. Di ba? Duwag si BP Sara, anak ng puta. Hindi nga siya naduwag sa kongreso, no? Quadcom, di ba? Mag-isa siyang humarap, wala namang tinanong sa kanya, di ba? At masama pa nun, nilapitan pa niya, yung mga kongresista na mga buhaya na hindi naman mga nakaporma, sasabihin nyo, duwag. Di ba? So sa akin, mga kababayan, ito walang problema tong hearing na to eh. Kaya lang ito ang malaking problema, anytime from now, Anytime from now, maaaring magkagulo sa Pilipinas dahil dito sa lumalalang crisis, pero wag naman sana. Pero kapag lumala ito, mga kababayan, isipin natin, sa ibang bansa, pag nagkakaroon ng krisis, nagkakaroon ng looting, nagkakaroon ng malawakang nakawan. Kasi yung mga kababayan natin walang makain eh. Kasi kung hindi nila kaya na bumili ng mga pagkain at mga pangangailangan, so anong gagawin nila? Mamamatay sa gutom? Kahit naman ikaw, kung mamamatay ka sa gutom, gagawa ka ng paraan. By hook or by crook, gagawa ka ng paraan para may maisubo ka sa pamilya mo. Diba? So pagka nagkataon, magkakagulo talaga ang Pilipinas, magkakaroon ng looting, nakawan, hold-upan and all that, posible po yan. Pero imbis na gumawa ng paraan, itong mga hunghang na congressman, ang inaatupag nila impeachment laban kay BP Sara, na wala naman talagang kakwenta-kwenta, alam nila yan. Di ba? Alam nila. So, pinapakita talaga nila sa mga Pilipino na wala talaga silang kwenta. Kahit nga ibang bansa, alam na. Nakakahiya nga sa ibang bansa dahil kalat na itong bansa natin ay bulok na. Inuuod na. Dahil ang mga politiko dito karamihan, corrupt. Maraming magnanakaw. At itong korupsyon sa Pilipinas, pinag-uusapan po sa ibang bansa. At itong kahirapan, pinagtatawan tayo ng ibang bansa. The President of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr., has declared a state of national energy emergency in response to the Middle East conflict and what he is calling an imminent danger that is posed to the country's energy supply. Let's take you live to Manila. We can join our Asia business correspondent, Suranjana Tawari, who is there for us. What did the President say? I'm sorry, okay? I stand corrected. National energy emergency. Hindi pala state emergency. Pero pares lang yan. Suranjana? Yes, Lucy, this came in the form of an executive order which, as with the US, it allows the government to take steps, to take measures legally without having to go through Congress for approval. But this has really been bubbling under the surface. The Philippines has seen numerous price hikes since the conflict started in the Middle East. And one issue is that 98% of the Philippines' oil supplies comes through the Persian Gulf.
And so the country has really been suffering from everything from transportation to the price of rice, which has more than doubled as well, because of course rice has to be transported from wherever it's imported from into the cities and out to the rural areas as well. There was another rate hike just today, and that takes the price of diesel and petrol as well to more than double since the conflict started. So what does this executive order mean? Well, it gives the government powers to control the distribution of food. It also is able to control movement and so reduce the reliance on energy as much. And there's also a big question mark because there were demonstrations organized for this coming Thursday and Friday. Emergency powers generally mean that the government can stop those types of demonstrations, but we've not heard anything about that just yet. They're obviously protesting over the hardship that all of this is causing. Has there been any commitment from the President, Saranjana, for cash or for financial assistance for ordinary people? Yeah, there's been subsidies, there's been handouts of subsidies and long queues in order to get them. But, you know, many drivers of buses, there are these open buses that you have here in the Philippines that most people commute on. They're very colourful, and it's estimated that in Manila alone, 9 million people use those every day. But the drivers that we spoke to said those subsidies are not enough to cover the rent of those buses, and that they really need help with being able to increase prices, fares for their customers. And that's something else that the government controls. So perhaps with these measures, that could help as well. But the other issue is that, you know, those buses also transport kids to school, children all over the country, and they're not even able to provide those services. And then, as I mentioned, food getting around the country is also a problem. Now, the government's implemented a number of other measures. It has already implemented a 4-day working week for office goers. It's also asked government employees to use the stairs instead of lifts. So there are these piecemeal measures, but this is really the biggest measure yet. And we understand that this is the first country in the world to declare some sort of emergency as a result of the disruption to oil supplies in the Middle East. Nako po, yan ang sinasabi natin. So sikat na sikat po tayo sa ibang bansa pagdating sa korupsyon at pagdating sa kahihiyan. Okay? So narinig naman po natin, Pilipinas lang po ang nagdeklara ng National Energy Emergency. Diba? So, yan. Sa buong mundo, Pilipinas lang po ang nagdeklara ng emergency. Nakakaya po ito. Dahil po ito ay nagsasabi sa buong mundo na tayong Pilipino ay hirap na. Ibig sabihin, kapag nagdeklara ka ng ganyan, malala na talaga ang problema. Halos hindi na kaya. Samantalang yung mga bansa na malapit doon sa gyera, hindi naman sila nagdedeklara ng national emergency, di ba? Yun ang nakakahiya. Tapos sasabihin ng aso dyan sa palasyo, walang krisis na nangyayari sa ating bansa. Dahil ito, mga kababayan, sa mga galawang ito ng gobyerno, baka lalong po talaga tayong magkagulo. Biruin mo alam ng buong mundo ang korupsyon sa flood control sa bansang ito. Ang sama na po ng imahe ng Pilipinas sa buong mundo. Baka nga isipin nila na kaya nangyayari itong kahirapan, itong krisis sa krudo, sa langis, dahil sa korupsyon na ginagawa nila. Wala silang ibang iisipin. Dahil yan, ay korap yan, Pilipinas. Kaya nagkakaganyan dyan kasi yung mga politiko dyan magnanakaw. Anong magiging implication nun? Ang magiging resulta nun, mawawala ng tiwala ang ibang bansa sa Pilipinas. So, paano tayo ngayon pauutangin ng langis or kung anong mga paunahing pangangailangan kung alam nila ng mga politiko dito sa Pilipinas ay mga buhaya, mga magnanakaw. Kasi ako nanonood din po ako ng mga international news kasi. At nakikita ko doon na talagang napapahiya ang Pilipinas, kahiya-hiya ang Pilipinas. Parang ang liit na lang ng tingin nila sa Pilipinas. Manood din kayo para maintindihan ninyo. Ang liit na po ng tingin ng ibang bansa sa atin. Di ba? Kasi tayo, nandun may ugali tayong aawayin natin tapos lalapit tayo. Di ba? Maggagaling-galingan tayo, magtatapang-tapangan tayo, pero pag naiipit na, nagpapaawa tayo. Ayan nga si Marcos Jr., di ba? Inaaway-away niya yung China, pero ngayon nagbabalak siya, nakausapin ng China para manghingi ng langis. So, bumili, sabihin na natin. Paano magtitiwala ang China sa atin? Na kung ano-ano pinagsasabi niyo sa China. Dahil sa pagpapasikat niyo dyan sa Amerika. Di ba? Pero ang bottom line talaga nito, mga kababayan, ito nga ang problema napakalaking problema Kasalanan ni kasi ito kasalanan din ni BP Sara Kasalanan din ito ni BP Sara Duterte.
Dahil sinabihan na siya dati ni dating presidente, Rodrigo Roa Duterte, bakit nandyan ka? Bakit nag-vice presidente ka dyan? Alam mo naman na bangag yan. Alam mo naman na may baggage yan. Oh, ano sinabi ni Pangulong Duterte? Di ba nagkatotoo? Bangag, di ba? Oh, sabi ni President Duterte dati, oh, bantay kayo. Baka mamaya magnakaw uli yan. O ano nangyayari ngayon sa Pilipinas? Di ba? Oh. So, ano sabi ni President Duterte? Pag naging presidente, walang alam yan. Yan. Di ba? Pumasok lang kayo sa Malacanang pero wala kayong alam. Di ba? Yun ang sabi ni President Duterte. O, di pa napatunayan natin, wala talagang alam. Ano nangyayari sa Pilipinas ngayon? May solusyon ba sila sa problema? Kagutom, kahirapan, mahal na bilihin? Putang wala naman. Di ba? At kanina napag-usapan natin, sabi ko sa inyo, yung dahilan ng tunay na sakripisyo ng ating mamamayan. Tunay na dahilan ng tunay na kahirapan at langyayaring krisis sa ating bayan, sa kung ano-ano na pagpapahirap sa mamamayan na katulad natin. Sino ang may kasalanan? O ito, panoorin natin. Di mo tayo masabi niyan. Sasabihin ko sa inyo, hanggang 2024 lang ito. So it must be up higher. I want you to notice, hindi nakaka-escape sa akin, na ang pinakamataas na corruption ay under Marcos and Marcos. And this is what I want to say to you. 40 years after we kicked out Marcos, we have a second Marcos as our president. Kininong kasalanan yan, mga anak? And that's all. That's all I have to say to you. Congratulations, people power. Do better than we did 40 years ago. So, ayan po, mga kababayan. Yun po ang dahilan ng ating kahirapan. Yung mga ganyan, tingnan mo, silang dalawang mag-ama, oh. Oh. Yan, 2024 po yan, ha. Ito po ay datos ng 2024. Eh, baka mamaya, lagpas na yan doon sa papel, oh. Nalagpasan na niya yung tatay niya. Ayan, oh. Diba? Yung tatay niya, muntik na lumagpas sa papel, eh. Diyan sa board. Malamang, ito, 2024 pa itong data na to, malamang, lagpas-lagpasan na dyan si Marcos Jr. Nandun na, sa pinakadulo. Baka nasa bubong. Oh. Yung datos ng korupsyon sa Pilipinas. Yung kumpara mo dito, kumpara mo sa kanila, kay sa pinakaunang Pangulo, yan. Oh. Kumpara mo dyan sa mga yan. Eh, wala namang perfect na gobyerno, pero hindi katulad dito. Putangin na, gusto lahat sa kanila eh. Gusto lahat ibulsa eh. Di ba? Para ayaw na magtira eh. Di ba? Oo. So, hindi naman po tayo may sabi niyan. Yan po si Winnie Monsod. Oo. Veterano na po yan sa paninilbihan sa gobyerno, sa politika. At nasaksiyan po niya mula yung sa tatay hanggang dito. Mula sa senior hanggang sa junior. So, kung pagbabasya po natin ang data na yan, isa lang po ang magiging conclusion natin dyan. Isa lang ang magiging sagot. Marcos kasi ang namumuno sa bansa na malupit, mangurakot. Di ba? So, hanggang dito. Hanggang dito, sa era, sa Gen Z, kung ano-ano, Generation X and all that, putang ina, ganun pa rin. Mas matindi pala. Oh. So, isa lang. Once again, mga kababayan, kung pagbabasya natin ng data, kung bakit nangyayari sa Pilipinas ang ganito, Marcos kasi ang namumuno. So, hanggang dito na lang po ang ating istorya at pag-uusap ngayong araw na ito, mga kababayan. Kung may opinion kayo, i-comment nyo dyan. Pag-uusapan natin yan sa susunod na talakayan. And once again, my name is Master Judesin. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.